Heto na nga guys at uwian time na. Salamat po ulit, Popping Staycation Campsite. Pagdating nga namin ni ate sa highway ay nakaabang na ang tricycle na sasakyan namin. Bali yung mga staff na nga ng Poppings ang nagtawag ng tricycle na yan. Nagtatawanan pa nga kami ni ate dyan dahil pareho kaming first time makasakay ng tricycle na ganyan. Hindi nga ito kapareho ng tricycle na sinakyan namin nung papunta kami dito. Talikuran kasi yung upuan ng tricycle na sinakyan namin pa uwi. At sakto namang paalis na kami ay biglang bumuhos yung ulan. At bigla pang ang nagdilim, hindi ko nga sure kung fog ba yan. Para nga lang sa Baguio yung natatanaw ko dahil na din siguro malapit na to sa Tagaytay. Ang tawag naman dyan sa aming mga Ilocano ay angep. Habang tumatagal nga ay lalong dumidilim. Fast forward na nga at nakarating na kami ulit dito sa Amoyong. Hanggang dito nga ay madilim. Dito nga din kami sasakay ng bus pauwing silang Cavite sa may inuupahan nila ate. Hindi din naman nagtagal at nakasakay din naman kami agad ng bus. Dahil nga malapit na to sa Tagaytay ay napakaganda ng mga nadadaanan namin. Napakasarap pa nga sanang mamasyal dahil napakadaming magagandang view. Kaso nga lang ay gahol na talaga sa oras, marami pa namang next time. Tinatanong pa nga ako dyan ni ate baka daw gusto ko munang bumaba at mamasyal muna kami saglit. Sabi ko nga sa susunod na lang, pagkasama ko na lang yung asawa ko, si Cypher tsaka si Samira. Saglit nga lang din ang biyahe namin. Nakarating nga kami agad dito sa silang, dito sa may Ilog Maria. Naglalakad na nga kami ni ate niyan, pabalik sa may inuupahan nilang bahay. Bago kasi ako tuluyang umuwi, ay magtitingin muna kami ni ate ng mga gulay na pwede kong iuwi. Bali nga tong nilalakaran namin ng may-ari, yung inuupahan nila ate. Napakalawak nga ng lupa na to at hanggang dun sa may harapan yung establishment na nakikita nyo na binababaan namin ay sa kanya din. At heto na naman nga ang mga aso sumusugod na naman, Diyos mio. Galit na galit nga sila at gusto ata akong ulamin. Habang binubuksan nga ni ate yung pintuan ay naglibot-libot muna ako dito sa harapan ng inuupahan nila. Meron ngang mga tanim na pinya dito sa harapan nila. Hetong mga aso naman na to ay ayaw talaga tumigil. Napakaganda nga ng dahon ng malunggay at itong papaya din meron ding bunga. Tanim nga din daw yan ng may-ari ng inuupahan nila ate. Pagkababa nga namin ni ate ng mga gamit namin ay umalis din kami agad. Napakasarap talaga tumira dito sa probinsya dahil napaka-fresh ng hangin at green na green yung paligid. Natutuwa nga ako sa mga nadadaanan naming mga bulaklak. Sabi nga ni ate mas maganda pa nga daw yan pag umaga. So heto na nga guys, naglalakad na kami papunta dun sa may kabilang lupa ng may-ari ng inuupahan nila ate. Sa may gilid kasi na kalsada at dun sa may tapat ay sa kanya pa din yun, napakalawak. Heto nga palang kanto na to ay papasok sa Ilog Maria. At ayan nga yung bakanting lote na yan ay sa may-ari pa din ng inuupahan nila ate. Hanggang sa may mga nyugan nga daw ay sa kanya pa din. Sana all napakalawak ng lupa. Isa-isa nga naming pinuntahan yung mga tanim niya. Napakadaming ang bunga ng saging at may mga tanim din siyang kalabasa kaso nga lang ay wala pang bunga. Lahat nga daw ng mga tanim dito na prutas at saka gulay ay pwedeng kumuha sila ate. Mabait daw kasi yung may-ari ng inuupahan nila at hindi madamot. Habang tinitignan ko nga itong mga kalabasa ay may umagaw sa aking pansin. Doon nga sa may dulo ay parang may nakita akong kakaibang puno sa may gilid ng highway. Pero hindi pala siya puno, halaman lang pala siya. Tawa pa nga kami ng tawa ni ate dyan dahil kahit sobrang init at tirik na tirik yung araw ay for the video ang person, vlogger yarn, charis. At ayan nga siya sa malapitan, alam ko halaman nga iyan kaso nga lang ay hindi ko alam kung ano ang tawag. At ayan nga may nakita kaming puno ng papaya na nakatumba pero may bunga. Ikinuha nga ako ni ate ng isa. Meron nga ding tanim na kalamansi dito at nagpakuha na din ako kay ate. At napakadami nga din bunga ng nyog. At dito nga sa baba ay kusa na lang tumutubo yung mga nahuhulog na nyog. Kumuha na nga din kami ng dahon ng ampalaya ni ate. Heto nga ang paborito kong dahon ng ampalaya. Madami nga din ganito sa amin sa bahay namin sa Pangasinan kaya namiss ko talaga kumuha. Ang tawag nga dyan ay ampalayang ligaw. Sa amin namang mga Ilocano ay ampalayang balang. Masarap nga ding ilagay yung mga bunga niyan at isawsaw sa bagoong isda. Mangangati ka nga lang sa pagkuha dahil yung mga katabi niyang damo ay makate. At ayan na nga, tapos na kaming kumuha, madami-dami din. May panghalo na din ako sa munggo at ilalaga ko yung iba para isawsaw sa bagoong. Kumuha na nga din kami ng sili ni ate dahil napakadaming bunga. Sabi ko nga kay ate, napakaswerte nila sa inuupahan nila dahil napakadaming gulay at ang daming libre. Pagkatapos nga namin kumuha ni ate ng mga gulay at kung ano pa yung pwede kong iuwi, inaya ko na muna siya saglit para puntahan yung bahay ng ate ko na namatay. Para na rin makumusta ko yung dalawa kong pamangkin at yung asawa niya. Malapit lang naman, mga 10 to 15 minutes lang na lakad mula dun sa inuupahan nila ate hanggang doon.